Hello, good morning. Good morning po. So this is my first hygiene day after my first treatment. Maaga pa to mga 6. Pero ang 6 dito sa Guangzhou, China ay ano pa? Naputol kasi dumating yung nurse. Check. So ayan, alas 6 dito ay madilim pa. Wala kasing time difference. Kung ano yung time sa Pilipinas, yun yung time din dito sa Guangzhou, China. Okay? So yan. Once again, ulitin ko, this is my first hygiene day after my first major treatment. And medyo nangangarag pa ako dyan kasi nga talagang minsan sumisikip pa yung dibdib ko nung part na tinitreat yung aking bukol. So of course, hindi ko nakakalimutan talaga yung aking buyot. Kasi that is the legendary Filipino. Yan yung gusto ko eh. So yung dyan ko nilagay yung aking mga toiletries like my toothbrush, toothpaste, and everything. Dyan sa buyot na yan. So yung buyot na yan, nakaabot na yan hanggang China. Buti pa ang buyot ko nakaabot hanggang China. Ikaw hindi. Joke lang. So ayan po. Yes. Kagabi, meron akong hindi magandang naramdaman. Kaya, yun nga, pinatawag namin yung nurse kasi nga sumisikip yung dibdib ko. Ang ginawa nila sa akin is, in-ECG nila ako. After the ECG, they found out that my heart is okay. Walang problema sa aking breathing. It's such that yung lang talaga yung pinakabukol ba ay talagang parang siguro effect sa gamot na tinuturok sa akin nung first treatment. Kaya wala namang problema, thank God. Yun nga, paggising ko ngayon ay okay na yung pakiramdam ko. Magaan na naman yung dibdib ko, and that's why nag-hygiene ako. Nagbihis ako ng aking bagong hospital gown. And then, nag-shave sa aking bigote kasi medyo humaba na siya. Ang hilamos lang muna at punas-punas lang. Hindi ako maligo habang nandito ako sa China. Punas-punas lang kasi dito yung malamig. So, baka napasukan ako ng papasukan ako ng lamig. And thank God si Ma'am Ga, kumpleto siya. Meron siyang dalang mansanilya and oil. Ako din, hindi na ako nagdala ng mga ganong oil kasi alam ko na nasa China tayo, pero nagkakamali pala ako. Sana next time kompleto and ganon. So yun, ano pang sasabihin ko ha. So ayan po, kung nakikita ninyong first, second, and third video na pinasok ako doon sa kanilang treatment facility. Sobrang ganda ng kanilang treatment facility and talagang very high-tech talaga dahil. And then, ikukwento ko na lang sa'yo on my next video kung ano na ang nangyari. Basta, ang masasabi ko lang talaga dito sa China. Itong hospital na to is a semi-government pala today, no? Semi-government hospital pala ito. Hindi pala ito private talaga. Kaya talagang maganda siya na hospital. And then yun nga, yung isa sa mga Pinay dito na patient din, si Ma'am Gigi. Meron sila mga dito eh. Kasi yung trabaho ni Ma'am Gigi sa Cebu is nagtatrabaho siya sa isang malaking hardware chain of stores. And meron silang mga supplier galing sa China. And binisita siya ng mga Chinese. At sabi po ng mga Chinese na supplier nila ay ang pinakamagandang cancer hospital daw sa China ay nandito sa Guangzhou, sa Beijing, at saka sa Shanghai. Di ba? And yeah. So balik tayo sa aking ginawa time. Tututbrush lang at nagpunas-punas at naghilamos para maging presentable naman yung aking mukhaan. Sabi ni Ma'am Ga, pagdating ko daw dito sa China, umaliwalas yung mukha ko. Unlike nung nasa probinsya ako na parang nasunog. Bakit kaya nasunog yun, Day?
What's inside? Unsa may nasa akong inside? Ayan, toothbrush pa more. Sa totoo lang, since dumating ako sa China, pangalawang beses ko pa lang ito nag-toothbrush. Kasi nga, pag nag-usap naman kami, hindi naman sa malapitan. So, kailangan ko mag-toothbrush, syempre, personal hygiene, para malinis na yung ating hindi na bad breath. And then, what else can I say to you? So, ayan, update ko na lang kayo on my next video, no? Kasi nga, naghintay pa kami kung kailan yung next na treatment. Depende po yon if mapasukan na yung account namin dito ng pera. Kasi makapasok na kami ng pera sa account nila. Kasi dito sa China, hindi talaga sila gagawa ng next na treatment pag wala kang pambayad, lalong-lalo na if malaki ang bayaran doon sa treatment na yun. If maliit, pwede mong pakiusapan yung doktor na ihiram or depende yan sa doktor if magpahiram, pero maswerte kami kasi yung doktor na sa amin is nagpahiram. So that's it. Sa lahat po nang nagtatanong kung ano nangyari sa akin, huwag po kayong mag-alala kasi andyan naman si Lord para maggabay sa ating lahat. And yes, kailangan nating lumalaban at lalaban para sa ating kinabukasan, syempre. Para pagbalik natin sa Pilipinas ay back to normal ang ating buhay. And of course, hindi mangyayari yan kung hindi natin ialay ang ating buhay sa ating buong may kapal, kung saan siya lang naman ang nakakaalam sa buhay natin. Huwag natin kalimutan magdasal every day because life is a precious gift na binigay niya. Love you all.